Ayun, mga kaibigan, welcome po ulit sa panibagong episode ng Buhay Rock and Roll. Ayan. This is the third season already of the Buhay Rock and Roll. Mga kaibigan, matagal po tayong nawala, matagal po tayong nagpahinga sa podcasting kasi may gusto tayong i-improve sa ating podcast show. Pero ngayon, season 3 na po tayo. And for the very first episode ulit ng ating season 3, I would like to introduce to you guys tatlo sa mga hinahangaan ko talagang mga musikero sa industriya ngayon ng independent Filipino music scene. Yan. Kasama ko, mga kaibigan, palakpakan niyo po mula sa aking kaliwa, kaharap ko, mga kaibigan, is si Master ng Endemic at Kapitan Kalao. Yun. Master, testingin mo yung mic mo, Master, para... Hello, mga fans namin dyan. Yeah. Siyempre, katabi po niya, mga kaibigan, ang idol ko, si Chapogs ng After Call, Kapitan Kalao, and Indie Music Pilipinas. Ayun, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ayun. Tapos also, mga kaibigan, isa po siya sa mga organizers nung ating benefit concert na mangyayari po sa June 15. Abangan niyo po yan, mamaya ipa-plug namin. And then we have, sa kanya pong kaliwa, ang isa sa mga pinakamalulupit na luthiers sa Tagalog, mga ngalikot ng mga gitara at mga gadget, mga kaibigan. Palakpakan niyo po si Brian Hayes ng After Call. Magandang araw sa inyo lahat, Kapitan mga Kalao. followers dyan. The one and only. Ilapit mo, Master, lapit mo. Yun, Dr. Hayes. Ang ganda Yes, ng boses, it's me. Parang sana pala merong headset yung dalawa para naririnig yung boses mo, Ang ganda, parang parang radio DJ yung registro, malalim eh. Hindi, Parang- mix niya yung kanya. Dinaya. Kanya lang inayos niya. Pero kailangan lumapit para mag-register yan. Kanya lang inayos niya eh. Yun na. Para maganda daw yung boses niya kuno. So, mga kaibigan, konting kwento. First season, panahon ng pandemic yung lockdown, kung nakasubaybay kayo sa Buhay Rock and Roll. Tapos ngayon, nagbabalik po nag-season 2 because of very noble cause. Nabuhay po yung season 2 ng Buhay Rock and Roll because of doing fundraising concerts. There's no way for us to promote our own event or our own show, but to create our own show talaga rin na para makapag-promote din kami nung ito nga yung sinasabi nating advocacy natin na to. So after season 2, nagkaroon ng parang bonding session parang gano'n na nangyari, parang nagkakwentuhan, napag-usapan yung mga bagay-bagay from way back to ngayon, tapos na yung stand ng bawat isa sa amin ngayon sa music scene, hanggang sa ito na season 3. Walang kaabog-abog. Last week lang pinag-usapan, ngayon ito na. Kumbaga wala na masyadong maraming meeting para matuloy. Correct, diretso na kagad. So, ito na po yung season 3. So ngayon, ang ating very first episode, ang intention natin, mga kaibigan, is to really promote podcasting and to create a channel for podcasting. So this will be one of the shows under that channel. Mga kaibigan, puntahan niyo po na youtube.com/Buhay Rock and Roll. Yan. And then we are also available in Spotify. Just type in Buhay Rock and Roll. Tapos, ito po, mga kaibigan, itong mga taong kaharap natin ngayon, actually kulang ng isa, may absent. Si Sir Santi. Yan. Will be producing multiple shows, iba-iba ng mga topics also. Pero ang intention nun is to help each other expand on our businesses. Yun yung isa sa mga goal na gusto natin makatulong din. Kasi lahat po ng mga makikita niyo mga tao dito ngayon for the next few episodes, lahat po to are full-time musicians. Full-time na ang source ng income is music. So gusto po natin na i-promote ito. So sana suportahan niyo po kami. Hindi po kami nangihingi ng pera. Ang gusto lang po namin, subscribe and share. Tama. Yes, dahil lang... Isang pindot lang. Correct. Dahil lang po doon sa isang subscribe na yun. Pindutin na. Correct. Huwag nang patumbik-tumbik pa. Parang DJ, Narinig mo, Pwede. Madaya, mukhang maganda pagkaka-edit. So, yun po, mga kaibigan. Yun lang po hinihingi nitong aming grupo na to, So, pagpasensyahan nyo na rin kung halimbawa may compare nyo kami sa ibang podcast show. Pero yun ang intensyon namin. Mas galingan pa namin at mas gumanda pa yung aming podcast show. So, before anything else, umpisahan ko muna, kung mapapansin nyo, this is a different place.
This is a different setup, no? I-promote natin mga kaibigan. For those who are musicians, not even if you're not from southern part ng metro, kung kahit na taga north ka, dalawin niyo po ito, 12 Tones Studio under 12 Tones Productions. So ito po ay pagmamayari and managed by one of our guests today, no? I will let him promote kung ano po itong studio namin ngayong araw na to. So mga kaibigan, pakinggan natin si Sir Chapogs. Yun, magandang Yun, hapon sa inyo mga kapatid. Yun na. Mga kasama sa rock and roll ko dyan. Yun na. Ayos ba tayo dyan? Ayun, no? So, itong 12-tone na studio ay naisip ko way back 2009. Matagal na pala. Oo, pero nag-materialize siya mga 11 na yata, parang ganon. Okay. Siyempre, itong tindahan to dati, no? So, binuo namin para maging studio. Matagal na yan, hindi pa tayo magkakalala. So, Okay. yun katas ni Mrs. pa sa trabaho. Okay. Yun yung pinanggawa dito nung dati. Pero pero 2009, di ba nag-start kayo as After Call? 11. 2011. So nauna muna yung studio before After Call. Okay. Actually, kompleto na ako sa gamit, parang high school pa lang ako. Okay. Doon sa kwarto. Okay, Doon sa dating okay. shop niya. Doon, may banda na. Di ba, nag-ano rin ako, nag-variety. Okay. Nito lang naman ako nag-indie nung 2011 na. Okay. Kasi nauso yung indie nun. Tapos, dito sa area na to, parang konti pa lang yung studio nun. Alright. So yun, sabi ko, ba't di ako mag-studio? Okay. Doon, nagsimula yung 12-tone. Bakit 12 tones? Yun yung Hindi ko din alam eh. Hindi ko din alam eh. Search lang ako. Okay. Sabi ko, parang ang ganda ng 12-tone na to. Ano ba ibig sabihin nito? Tungkol sa music. Theoretical something, Yeah, chorba na yun. Ay, mukhang astig to ah. Sounds like di ba? Parang may 12 stones ba? Parang ganun. Hindi ko Parang it's a song of parang nu metal. pero para siyang theory. Okay. Yung 12 something. tones. Oo. Yes. So, sige, ano natin yun. Okay. So doon nagsimula yun. So 2011, then halos hindi rin nagtagal kasi yun nga, nag-start tayo uli sa career, Okay. trabaho natin. Question, no? Since 2009, rehearsal studio? Practice studio talaga to? Hindi. Since high school, college, hanggang mag-variety ako, dito talaga yung practice ng banda. Nung banda mo? So hindi ako nagpa-practice sa ibang lugar. Kundi dito lang? Tamad kasi talaga ako eh. Oo. Pero nung time na yon, mayroon ka ng rental fee? Meron ng ganun? Wala. Wala. Talagang lang. Exclusive for your para band sa lang? kung sino yung banda ko, so siya lang yung private, Private. Okay. Kasi pero dati, kompleto pa yung may nanay pa dito, si Yes, Erpas, yung yes. kapatid ko dito lahat, Correct. kwarto lang kami. Okay. Pero kompleto. Kompleto gamit, oo. Yun yung And then, kailan nagsimula siya? 2011 nung nakilala ko na sina Santi. Ng yung sa After Call. Okay. So, yun. Doon na nagka-idea na ba't hindi ko gawing Gawin ganito. gawing Okay, ganito. oo. Nasubaybayan ko to from the very first post mo na parang sabi mo magbabalik. Sabi mo parang ganun yung promotion mo. last year. Correct. Oo. Kasi sayang eh. Correct. Natutulog. Tapos Oo. medyo nagiging active na ulit tayo sa mga fundraising. Nice. Na- Pero last year, open na for public yon o private pa lang? Ngayon pa lang siya Hindi. nagsimula mag-open for... Matagal lang open to. Okay, para sa okay. atin lang, 'di ba? Pero nito lang January talaga yung open na uli. Okay. So ngayon, we are now advertising the 12-Tone Studio Yes. for As- other bands. As Pwede mapunta dito. rehearsal. As practice studio, rehearsal studio. Ang balita ko pa, pwede rin kayo mag-recording dito. For the meantime, oo, kaya lang hindi muna namin tinuloy. Okay. Kasi nga may problema kami sa drums. Pero I would like to address this to Master. Dito nyo na ni-record yung Kapinangkalan ng songs, Yes. di ba? Oo. Mm. Dito namin yung ibang scene dito namin ginanap. Oh. Ano? Anong ni-record nyo rito? Yung yung single ng Kapitan Kalo, yung Sayang Ka Kay Nobela. Lahat ng track. Lahat ng track. Kaso ang drums namin e-drums. Kasi nga wala pa akong decent na drum set nun. Mm-mm. Tsaka yung syempre yung mic, medyo Okay lang pricey yun. siya. Oo. Tapos kailangan pang bumili ng interface na at least 8 Maraming ang inputs. track. Correct. Kasi Oo, multi-track hindi pwede kasi. yung Correct. isa lang, Oo, diba? oo. So, DIY. DIY. Oo. so ang ginawa namin, yun muna, ang ginawa niya, yung e-drums niya, then tsaga-tsaga lang yung si Prof sa pag-edit. Nice. Yun yung kinalabas. When you say prof,
Si Architect Slash. Which is the guitarist Antserano. of Kapitan Kapitan Kalaw. Kalaw. Okay. Siya yung nag-produce. Siya nag-produce talaga. Oo, So, sabi niya, just try ko nga i-produce yung isang Oo. kanta. kung gusto nyo ngayon, nag-uusap tayo, no? Kung gusto nyo, pwede nyo gamitin to pang tracking ng drums. Total, multi-track to. Oo, hindi. Ang magiging Oo. problema lang kasi yung mga mics. Hindi. Kasi kailangan drum mics kasi, no? Mic ko, iba kasi yung dynamic. Yeah. Teka, binibigay na ni ano eh. Pinapagamit lang, ha? Natawa na sana ako eh. Zoom yan Hindi, eh. pwede yun. Oo. Ang daming Kasi inputs di ba, eh. as Oo. interface na rin yan. Yes, interface na rin siya. Individual channels kung individual Mic na lang ang channels. kulang. Paperam Oo. naman So, pala. mic na lang ang Oo. kulang. Projectin natin yan. Isang Sige, project lang yan. siguro, Bili pwede, tayo. pwede. Oo, bili tayo. Yun yung ine-next ko yung mic. Okay, para- sige. Actually, kung magiging fully recording to, Oo. kahit hindi na ako magpa-rental. Targetin natin. Kasi mas maganda yung market ng recording kesa Pwede. Correct. Kasi nababalitaan ko sa mga kaibigang banda, no? So, nagsisiksikan talaga sila eh. Oo. Minsan, gusto nila magpa-record, next month pa sila kasi nga, Puno. loaded. Kaya nga. Sabi ko, bakit hindi natin, kaya rin naman Correct. natin yung Correct. So, ang mga kaibigan, no, yung mga nakikinig ngayon sa amin, we are promoting this 12 Tone Studios. Kung yun nga, sinasabi ni Sir Chapogs as the studio owner na hanggang ganun lang muna yung limitation. But, kung tatawag kayo within this podcast, no, or mag-inquire kayo, mabilis lang namin masiset up yung recording pag kailangan nyo. Di ba? So, matik na ba? Kumbaga, kami na bahala. Basta tumawag lang kayo if you're interested to record your own materials and pieces. Dito lang kayo kumontak. Bubuuin namin yung setup para lang sa inyo. No, parang siguro paano gawin na i-edit ko na lang na lalabas yung address sa ibaba nitong video. Pero kung for the listeners na hindi siguro pwede kayong punta kayo sa Punks Media Facebook page ng Punks Media. Doon namin ipopost yung mga details about or mismong 12 Tones Facebook. Pwede din. 12 Tones Facebook mismo pwede din doon. Tapos tuloy ko, no, since ito na nga yung ating bagong environment ngayon, no, studio, mga kaibigan, naka-aircon po kami ngayon, kung hindi nyo po alam. Hindi na to tulad nung dati na dati, remember do sa first season, 3 electric fan ang nakatutok sa akin nun kasi wala akong setup ng aircon eh. Medyo maingay pati. Correct, oo. Pero ito mga kaibigan, fully air conditioned to, tapos kung gusto nyo pa, meron pang support ng cooling fan. Yan, no. So, masarap dito, komportable. And, siguro ito, tingala ko lang yung camera natin. Pakita ko lang, ayan, may siya, dampened yung room. So, bawas ang reverberation dito mga kaibigan. Kasi, bakit po, no? Yung nasa kaliwa ni Sir Chapogs, kung makikita sa video, which is I'm now describing sa Spotify, marunong sa sound, no? Sa engineering of sounds, no? So tanungin natin kung paano naman na-integrate dito si Sir Brian Hayes sa 12 Tones 'yon, no? Tanungin natin mga kaibigan. Paano? The Doctor. The doctor is in. Kung paano ako nag-in dito. Oo. Kami ni Charlie, hindi pa naman kami magkakilala nito nung may 12 tone pa eh. Ano ibig sabihin may 12 tone? Nung may 12 tone, hindi pa kami magkakilala nun. Okay. Siguro nasa pa ako nun, nasa music company. Anong company? Pwede mo banggit? Sa Yupango ka. Yupango, sir. Nice. Baka naman. Pero alam ko hindi talaga eh. Baka naman, isang Marshall lang. Wala na. Anyway, and then, Main Makati, main office. main office ako. Okay. And then, pinawak sa akin yung ibang branches as coordinator. Okay. And then, tsaka ako natutunan yung mga sound system. Okay. Kasi under ako ng electronics. Okay. Which is sumakto dahil yun talaga hilig ko eh. Pero paano? Although tourism graduate ako, ang layo. Pwede. Layo. Engineer na si Fox, di ba? Mechanical sa Ayun. So, and then after ko nag-work doon, nag-variety ako. Try ko na. Ingit ako sa kapatid ko. Gusto ko mag-variety rin. When you say variety, pwestuhan, biyahe? Showband na may manager, ganun. So pwesto. Pwestong may Bumabiyahe ka rin? When you hindi na umabot sa ganun. Okay. So pwesto lang talaga. Pwesto lang talaga. Oo. And then, nung nakaipon, then, naisip ko, ba't hindi kaya ako mag-business? Okay. Try ko kaya mag-business.
So kasama ko si Sir Tormot, si Sir Pep. Okay, shout out kay Okay. kay Sir Pep, Oo. Sir Victor. Siya talaga yung namilit sa akin eh. Okay. Ba't hindi mo gamitin yung skills mo? Sabi ko, Oo. ang husay mo naman. Sabi ko, He's a very positive person eh. Nung Yes, nung yes. nakilala ko siya, talagang Yes, ang persona niya is to push you eh. Oh. Yes. Wala kang maririnig na, ay, baka tayo, baka. Correct. walang ang baka. bilis nga niya eh. Parang okay, diretso. walang Ganun baka. siya, Gusto oo. niya agad-agad. Baka pwede natin siya on our next episode. Pwede. No? Alright. Sige. Sige, tuloy mo sir. Tapos. Anyway, ayun. To make the story short, ayun. Nagkasundo kami. Actually, kabanda ko rin siya dati. Okay. Oo. Okay. And then, doon nagsimula yung ibigan. Alright. Then, naging kami, magkasosyo Oo. sa near dito sa 12 Stone sa Rosario. Okay, Rosario. And then, doon na nabuo yung Haystone Rig and yung photo, Yes. business. Doon kita nakilala actually. Vivid photographs. Doon Oo sa nga eh. Haystone Oo. Rig, 'di ba? Sa yes. sa Haystone Batangas, sa San Mm. Luis, 'di ba? Sabi niya, isipan mo na ng pangalan yung shop mo. Oo nga, no, hindi ko alam eh. Ang dami ng may tone. 12 tone nga, meron tone na eh. Pero So, bakit Haze? Hey, siguro, yun lang naisip ko eh. Siguro kay Hendrix, siguro. Right. Oo. Purple tapos, Haze. Oh. Tapos, pa. Ayun. Pero si Charlie, ayun, mabalik ko. Wala pa akong shop noon, nakilala ko siya. Okay. So, nagbubunting-ting na ako sa bahay noon. Oo. So, yung mga friends ko, mga close friends ko, doon pala akong gumagawa sa bahay. Okay, mga kaibigan, yung pag sinabi niyang gumagawa, hindi po ibang ginagawa Oo, yun. Ha? oo, Ibig yes, sabihin po nung ginagawa, Repair. yes, Repair nagre-repair and repair and reconditioning. yes, Oo. nagre-recondition. And also for maintenance, things about your instrument, no? Gitara, no? So sa madaling sabi, luthier ka. Or Siguro. mas electronics na no. So yun, alam niyo mga kaibigan, total merong video component yung podcast natin. Nasa likod po ni Sir Brian, pakita mo Sir Brian. Ito kakatapos lang ng mga pakita mo para mapakita natin. So hindi ibig sabihin kumbaga parang there's this channel, 'di ba, na puro mga high-end lang. 'Di ba? Ang Tumatanggap din naman ng mga low end. Huwag Yes. naman yung sobrang low end. Kasi mahirap na siyang talagang ayos. exactly. Kumbaga the value for your money lang. Yes, may requirement din naman ako sa pagre-recon. Yes. So, ayan mga kaibigan, no. So, yan yung mga finished product niya na na ginawa or inayos na mga gitara or instruments, no. Other than that, I believe merong department, 'di ba? Electronics and woodwork sa'yo, tama? Tapos sa Ano din painting. correct. Painting. Yun na. Paano ba yun? Papakita ko ngayon. Yeah, pakita Napakaganda. natin. natin Pero yung sana siya na sample. rin mag-explain, di ba? Pakita natin. Actually, first time niyang ginawa rin to eh. Okay. Iyan, no. Ito. Nakarami siyang ulit dito. Okay. Parang paiyak na siya eh. Kasi, Paano ba naman kasi? sa kabandmate namin eh. So, yes. this is- Custom made ito yung talaga. pinakaunang na perfect niya eh. Ikwento mo, Master. Anong kwento ng gitara na yan? Sa microphone lang, First time ko magpintura ng mga gitara. Okay. Dito na sa tropa ng mga to. Sa mic lang, Master, sasakyan, para marinig. Sasakyan ang ginagawa natin eh. Okay. Na-try lang niya yung skill niya Ito, doon saan. ang Okay. talaga nito, ang nag-layout ng colors niyan para Lapit ka pa, Master, para Yan. maano ko yung lahat ng kulay niyan. I see Architect Boyet, yung aming guitarist sa Sa Kapitan Kalaw. Kapitan Kalaw. Okay. Pero ano siya, no? Picasso This is inspired? his guitar. Tama ba? Okay. Kanya to. Kasi wala ka na halos mabibilan ng second hand nito sa market. Ano ba yan? Talagang for Second hand kids to. o ano ba siyang may original brand yung body? Yes. Yes, bumili siya ng ng Japan na Ibanez na RG. Okay. So Tapos hindi rin mumurahin yung body. correct. So bumili rin siya ng neck na Japan din. Okay. Puro Japan ang binili niya para makapit talaga yung eksakto na Yung artist. Oo. artist oo, na oo. kay John Petrucci na Correct, yun nga eh. Oo. Replica. Oo, replica. Replica, oo. kumbaga. Oo. Tungkol doon sa bagay na yun. Sige. Mamaya ako ibabanggitin yun. So ito, ilang araw mo to ginawa, Master? Ay, huwag na natin pag-usapan ng araw niya. Talagang, kumbaga,
passion nating gumawa eh. Okay, pero ibig sabihin may process ba yan? Yun yung gusto ko itanong. Kumbaga parang, katulad ba yan ng parang Oo, ideal painting? May primer ka muna, o Yun, ititreat mo tama. muna yung kahoy. May ganun ba yan, Master? May ganun? Tapos may ibang proseso sa paggagawa ng kahoy at saka sa kotse kasi metal Okay. Oo. So, magkaiba sila. Okay, so ibig sabihin ito, specific yung pintura niyan pang kahoy. Ang ginamit ko diyan pang Pang gitara talaga. pang industrial sa Industrial. sa cars. Sa kotse. Oo. Okay. So ibig sabihin, premium paint ito. Oo. Oo, kasi di ba? HPC, Anzal at saka Nippon Diamond. Okay. Mga high-end Of course. Oo, na mga paints, no? Oo. Nice. Medyo ano lang siya, medyo costly. Oo, costly siya. oo. Okay. So, ano ba to? Nasa mga 5 digits na ba to? Or ano ba yan? Actually, pinag-uusapan pa Yun. namin yung price Oo, niya. nasa proseso pa lang yan. Underpriced. Kasi syempre, merong magpapagawa, Van Halen, Correct. Petrucci, marami Correct. kasing pwedeng gayahin eh. Oo. So since ito yung isa sa pinakamahirap na kopyahin Oo. na tapos nakuha ni Master, Oo. so yung iba mas madali na. Kasi alam mo kung bakit ako interesado ngayon. Way back pandemic, ang nangyari kong isang hobby sa akin kasi nakita ko sa online shop, meron mga pyesa for sale. So, unang-una, meron akong nakuhang kakahoy lang, as in nasa junk shop na. Kahoy lang siya. Hindi ko alam kung saan siya galing eh. Hindi ko, wala siyang serial number. Walang kahit anong bakas na isa siyang branded na gitara or what. And then, nakakita rin ako ng neck. Yung dalawa na yon, binuo ko siya. Tapos yun the usual, bili lang ng ordinary single coil, nag-practice maghinang. Kasi 2 years tayo walang ginagawa before di ba? So tinray ko hanggang sa nabuo ko siya. Ngayon, yung proseso, parang ilang months eh. Ilang months din, parang kulang-kulang 8 months din eh. Kasi trial and error, tama yung sinabi mo, Master eh. Kasi nga, hindi ka naman talaga expert. Tapos pangalawa, nagpa-project ka lang, binubuo mo lang. Tapos meron pang ang sistema yun, nung buo na. Sabi ko, bakit ang pangit tumunog? So hindi ko alam, may mga, ano pa pala yun, may mga wiring pa pala, height of pickups pa pala yun, may mga ganun pa pala siya. So ngayon, ang idea is, nagtry ako magbuo. Ngayon, nung nakabuo na ako, meron akong nakitang isa na galing sa, alam mo yung mga tumatakbo, yung mga hinahabol ng tinutukhang nung araw. So, sabi sa akin, mabilis lang, 500. Sabing ganun. So, sira siya. Buo siya. Buo. Ngayon, ang itsura niya, punk siya, punk. So, merong parang may sticker pa nga, may tuklap na something. Actually, dala ko eh. Okay. Oh, na wala yung circuitry, feeling ko wala na. Kumbaga kasi hindi ko na siya mapatunog. Pag ginaganon ko yung pickup, may magnet pa siya pero feeling ko hindi na, parang ganon. Dead na. Oo. So ngayon, akala ko mabubuo ko rin siya nung pandemic. Nagbisibisihan na. Tapos kumbaga parang nawala na nga sa focus and everything. Hindi ko na natuloy. So baka yun, ipasok ko ulit kay Sir Brian. Tapos papinturahan natin kay Master, no? Resurrection. Yes, Resurrection ang correct. tawag doon, no? Mamimili ka na ngayon kung anong kulay yung gusto. Oo. Pero ano siya, actually galing din siya sa isang music store na sikat na siguro sale nung time na yon, parang ganun. So, dala ko actually. So, tas may in-order ako sa isang online store na circuitry. So hindi ko rin alam kung gagana. Ay, alam mo naman nung araw, parang gusto ko lang i-try. So interesado ako kasi bukod na doon sa ginawa mo doon for the red guitar, baka pwedeng ganun din, no? Parang mabuo ulit siya tapos tumunog ulit siya. Tele siya, tele. Nung natuto akong mag-record, iba-ibang gitara pala, iba-iba ng character ng tone. Yes. Akala ko dati, pagka strato, that's good for everything. Yung pala, iba-iba. So, yun na yung learning natin. So, nung na-try tayong mag-record, gusto natin iba-iba rin tayo ng types of pickups, types of bodies, para may iba-iba rin lumabas na mga character ng tunog. So, first time ko magkakatele kung halimbawa mabubuhay yung tele na yun. Anyway, so yun mga kaibigan, ako na meron akong ganun na pwedeng ipagawa. At hindi pa yun tayo nagtatapos, no? Hindi pa tayo nagtatapos sa gitara. Alam niyo ba mga kaibigan, ito kumbaga parang nagtutunog, nagbebenta, pero this is really, no? Prangkahan. Ito talaga din naman yung purpose natin to help our co-musicians or colleagues sa industry para magkaroon din sila ng budget di ba? To continue on
no, producing songs for their band and for us to listen to. Pwede ba natin ipakita tong head na to? Ayan na. Mga kaibigan, ito, kung sa mga nanonood ng video, no, nitong Spotify natin, ito mga kaibigan, customized na mga amplifiers. And yan, no, tinan nyo to, oh. Tinan nyo to, oh. Yan, oh. So galing siya sa Ang cute. galing Yes. siya Sa microphone tayo, sir. Yan. So galing siya sa sa tawag dito sa nabasa na 20 watts na Laney. Okay. So durog na kasi yung kahoy niya, no? So hindi na papapakinabangan. Oo. Then yung 8-inch niya, wala na rin talagang Okay. butas. Okay. So sabi ko, ba't hindi natin to kaya area house? Yes. Kasi nung pinatest ko kay Brian lahat ng electronics, may pinaltan lang siyang patch, nilagay niya lang to ng ilaw. Oo. Tapos meron siya nilagay na butas, Mm. output jack sa likod, naglagay siya. Kasi wala to eh. Okay. Para mailink dito. Correct. So ang naisip namin, gawin namin tong head Mm-mm. and then gumawa kami ng sarili niyang housing. Sarili to. Ito sarili na Sarili to. to. O mga Sarili. kaibigan. Carpet. 2x8. Ang brand is... Wala. No, nakalagay. Ano yan? Ano, 6B. Yun ang pangalan ngayon. Ng, okay. So, yun yung nabuo naman yung 6B dahil dito. Diyan sa maliit Ito, na yan. dito lahat nagsimula yan. Yun na. Napanood ko yung podcast or vlog ni Robert. Tama ba? Sir Pep, Ni Sir oo. Pep, Yan din yung pinopromote niya, no? Oo. Oo. So, ibig sabihin, nandito siya ngayon sa studio. Ibig sabihin, napapakinabangan siya sa Pwedeng rehearsal. gamitin. Pwedeng gamitin. Nice. So, ibig sabihin, Refurbish. mga kaibigan, functional yan. Hindi lang oo. pinaganda. Functional siya. Oo. And siguro hingi na lang ako ng pictures kasi behind the scene na meron din dito mga kaibigan to describe is a Marshall 75 50 watts. 50 watts na na guitar amplifier. Tapos inayos din nila, ang ganda ng kulay blue. Ang weird. Favorite May color ko. nagpagawa, Nice. blue, may green, may white, Correct. Si Sir Pep anong kulay? avocado. Avocado green. Oo. Nice. O yun, no? So, ibig sabihin ngayon, sa madaling sabi, nandito tayo ngayon sa 12-tone studio, pero everybody's interconnected. Tama? Yes. Tama, ang galing, no? Ang galing. Tapos ngayon, pumapasok yung buhay rock and roll na parang gagawin na rin nating bahay to, no? Parang, so mga kaibigan, sana suportahan niyo po kami, no? Hindi naman po kami mga santo rito. hindi rin namin sinasabi Nagkakamali na, rin. correct. Hindi naman namin sinasabi na napakalinis naming tao kasi nakaitim kaming lahat ngayon. Pero yun nga po, subscribe lang po mga kaibigan. Yun lang po ang Malaking kailangan tulong namin. yun. Malaking tulong. Subscribe and Sa follow. pindot lang yan. Yun na, tama. Anyway, I would like to ask another question, bago tayo dumiretso sa ibang segment ng podcast natin. Ngayon, you are bandmates. Tama? Yes. Paano? Paki-explain. So, syempre, yung una kong indie na band is After Call. Okay. So, nung nakilala ko to si Brian way back DOD pa kami. 2014, DOD? 2015. DOD pa kami ni Pep. Ano ibig sabihin? DOD? Daddies of Duties. Ah, Yung puro blues yung nila, no? Kala ko yung pedal. Yung Ayun, DOD. So, yun, nung nakilala ko siya, may kanya-kanya kaming banda. Kaya na Okay. recently lang, nung lagi na kami magkasama nga dito dahil nagtayo ng CXB. Tapos, nawalan kami ng bahista. Correct. So sabi ko, ba't hindi na lang siya yung mag-bass? Siguro ibang episode, no? Pero gusto ko ding makwento yung, kumbaga, Pwede sa yes, oo, podcast sa 12 to na lang kay siguro. kay Santi siguro, Santi, kay oo. Santi siguro na podcast. Oo. Kasi nagulat din ako na nung nire-review ko, sabi ko may isang member na parang hindi ko na ngayon na anyway, sige. Tapos ano nangyari? So yun, Paano? siya yung pinasok namin na bahista. Kaya lang, medyo hindi bagay sa kanya sayang yung skills niya eh. So nagpalit kami. Okay. Pero I would like to commend you with that, no? Kasi parang ang batayan ko kasi ng isang totoong musikero, hindi yan dahil sa instrumento niya eh.
Kumbaga para sa akin for example, magbigay ako ng ng parang analogy ko to that, or ano bang tawag mo diyan. Yung basta somehow on how I think of it na kung paano ko explain. Si Sir Joey Ayala, Gitarista. pero ang galing niya sa kubing. Di ba alam niyo yun, yung ginagano niya, di ba? Tapos naghehegalong siya, yung ethnic guitar niya. Multi-instrumentalist. Oo. Pero ang ending, likha niya. So, ang galing nung ginawa mo doon kasi yung iba hindi nila for the longest time, no, yung mga kakilala ko, parang hindi naman ako talaga bahista, hindi naman talaga ako pero I heard, kung tama, no, from our last week's kwentuhan, inaral mo talaga yung pagbe-bass, parang ganun. Oo, kasi hindi naman siguro napagod na yung mga puso namin, no, sa Oo. pakikisama, sa Alright. panibagong simula. Ang hirap kasi talaga kumuha ng banda, Okay. ng kabanda. Tapos sa edad namin to, Oo. wala nga na may pasok mo yung mga binatilyo. Oo. Kaya alam mo naman mga yung baguhan, correct. Walang problema kasi yung attitude eh. Correct. Hindi lang namin makakasundo eh. Kaya talagang nag-giveaway talaga ako ng taon para lang ma-survive namin yun. Nagdating yung si Brian, tapos dumating na yung bago nating bassista. Bakit? Sayang eh. Correct. So magagawa ko na uli yung gusto So ngayon, from the previous event ninyo nila Sir Pep, ano? Yung group. Naggitara na uli ako. Correct. Kasi Nakita kita ngayon na nagigitara Oo, ulit. kasi Oo. nakakuha na kami ng Oo. decent na masasabi ko na bassista. Face-to-face comment. Nung nakahawa ka ulit ng gitara, para kang batang pinakawalan sa Parang playground. ganun. Ang parang Nagtampisaw ka agad. correct. Oo. Parang umulan, tapos Oo. walang papaalam, mama maglalaro ako sa ulan. Kahit magkasakit. Ganon ang ko sa'yo, nakita ko sa'yo noon. Kasi Oo. yun talaga yung Paligaya eh. Pagkawak ang electric kaya guitar. nga kasi eh. yung talagang gusto mo eh. Kaya nga eh. Sabi ko, mga paiyak mo, sabi ko, taga mo na, post. Ang dami. Oo, Ang dami mo. na-miss eh. Oo, kaya nga. Hindi, pero ano yun in a good way yung sinasabi ko Kasi ang nakita ko sa'yo from previous gigs mo sa After Call nung ikaw nagli-lead, may movement ka na ngayon. At, syempre, mga kaibigan, hanapin nyo sa Facebook nila. May choreography po yun, mga kaibigan. Yung last gig. Doon sa last gig. So, happy to see you again playing your instrument. Yun. Tapos, taga mo na. Okay, so ngayon, pumasok si Brian this year na. 2024? 2024. Last year, Okay. First gig niya sa amin yung nag-front kami sa Orient Pearl. Yun yung Yung unang-unang... pagbabalik ng Orient Pearl, Oo, nawala na si original si singer. Neyna. Si Neyna. Si Alright, Idol alright, Neyna ang So, siya yung... Oh. Yun yung una-una niyang sampa na Yeah. gig namin. Sa... Nakaaway ko kagad yung tech eh. Doon ba yun? Doon ba yun ang galing? Lahat Doon ba naman nang galing yun? Lahat naman ng tech nakakaawin na ito. Lahat ng pinuntahan natin. Lahat pala. Yan ang magandang topic sa podcast ninyo ni Pastor. Yan ang magandang topic kung bakit nagkakaroon ng May problema ba kayo sa something sa tech? with tech. Oo. So ngayon, naalala ko somewhere in Laguna din yun di ba? Silang. Correct. Oo. Silang. Oo, Sa ranch, no? Ranch. Actually, alam mo, promise, honestly, gusto namin manood ni Mrs. that time. Kaya lang talagang hindi talaga nagsaswak sa schedule. So, alam ko yon parang may shot pa kayo from the second floor, di ba? Tapos nasa baba yung gig, di ba? Ayun. So, yun yung first ever nakasama ka ng After Call. Talagang regular Basta pag mayroong gig, pagdating sa venue, unahin ka agad kaibiganin. Tech. Tech kagad. Yeah. Oo. Ayusin, pa-soft drinkin, Correct. himas-himasin. Doon sa podcast nyo, yan ang magandang topic. Talagang kumbaga parang kasi mga kaibigan, si Master po, sa mga nakikinig lang hindi nakakapanood. Si Master is seasoned veterans musician also. Matagal na rin sa matagal na rin sa industriya. At meron siyang sariling kumpletong gamit. Then, Teki rin yan. Teki rin. Teki Oo, rin correct, siya. correct. Oo, Dati oo. kasi silang magkapatid, meron silang bar Oo. dyan sa San Pedro, Stratosphere. Stratosphere. Sa inyo pala yung malaking Stratosphere. bar yun, malaking parang paddy's point ang Correct. dating. Naririnig ko yun. Stratosphere. Lahat ng gamit doon nasa kanya.
Okay. So, hindi mo na siya pwede sabihin na hindi siya techie dahil medyo magagandang gamit din yung nasa kanya. Correct. At saka may tenga si Master. Meron. Hindi lang yon. From the last gig, narinig ko siyang kumanta rin pala. Ibang klase yan. Secret, Ano? isa sa secret weapon yan eh. Maliban sa akin na Correct. secret weapon sa Oo. boses. Oo. Pangalawa. Okay, sabi ni Master We. Oo, Iba tawa ni Master. Pangalawa to sa akin. Kumbaga, ito yung task ng boses ko. Si Oo. Master dito, lumalapit na konti. yan. Ngayon, hindi, gagawin ko sa editing. Hindi niya alam meron akong recording nung kanta niya na yon dun sa ano. Oo. I-edit ko, ipapasok ko dito. Kung ano yung boses niya. Yes. Oo. May pilantik. Taka muna, balik muna tayo ulit kay Brian. So ngayon, ang nangyari, nung nandun na siya sa after call, paano ngayon nag-merge siya as part ng 12 tones? Nauna yung partnership namin sa CXB. Ay, yung mga amplifiers. Oo, tapos Okay. nagtayo na siya ng shop dito. Okay. Kapitbahay Bago pa- lang. Kapitbahay lang ng studio, di ba? Dyan. Alright, So right. bago naging plastado sa after call. Okay. So nagsimula muna kayo as business partners. Tapos yun na, kumbaga parang, tara, mag-antay sa after call. Ganun ba nangyari? O kasi Parang ganun. parang maghahanap pa ba ako ng ibang tao? Oo, kayo naman na yung magkakasama Oo, dun kasi sa ano. na yun eh, parang isa banda namin sa Kapitan Kalaw. Oo. Natutunan ko sa Kapitan Kalaw kasi hindi na yung skills Correct. ang pinag-uusapan. Mm. Kasi minsan magpupunta sila dito sa bahay, punta kami ng kubo, Alright. magluluto lang to, inom kami. Hindi kami magpa-practice. Kubo. Diyan, sa kubo. Itong kubo na to Oo. nasa labas. Okay. So, Oo. sisisig to, kung ano-ano gagawin nito, may alak, Mm-mm. tapos may inom, kakain lang kami. Pwede ko bang sabihin na sa mga nakikinig na abangan nyo future, baka sakali magkaroon parang sariling bar and resto na Actually, Pangarap din naman yun. Pangarap talaga Part of namin the plan. yan. part of the Oo. plan. Pangarap talaga namin yan. Oo. Kasi, pero yun nga, ibig sabihin, ang iba kasi yung tingin ko na sa banda ngayon parang pamilya na lang eh. Okay. Hindi na lang, pamilya na. Na talaga, oo. Hindi na basta yung So, hindi mo natitingnan yung skills. Wala naman sa amin, pare-pares naman kaming tama lang. Yes, correct. Pero, yung less stress, Dapat talaga. At least no stress. dapat. Kasi isipin mo, Monday to Friday, iniisip mo magkapera. Correct. Okay? Oo. Pagdating ng Sabado, Linggo, Oo. pahinga ka. Oo. Tapos, i-stressin ka ng kasama mo, hindi ako pwede, hindi ako makakarating. Tapos, mismong gig, hindi So, stress yun. Oo, matik yun. Once na uminit ang ulo mo, tumas ang dugo mo, yung sugar mo, Exactly. yung Mga- atay mo, lahat correct. ng parts mo maapektuhan. So, Apektado. kung meron ako nararamdaman na ganun sa kasama ko, Oo. aalisan ko na yan. Tama. I agree. Kasi, I agree. gusto mong mabuhay ng maayos, ayusin mo yung kung sino yung kasama mo. Tama Nasa yun. kasama mo kung paano ko tatagal yung buhay mo eh. Tama. Ngayon kasi- Environment. Let's make it in general. Environment mo. So, sisimulan ko muna dito sa bakuran ko. Tama. Ngayon, syempre, habang lumalaki tayo, dahil ito na nga, nagkakaroon na tayo ng mga org, tapos Yes. nagkakaroon na tayo ng mga brother ganito, brother ganyan. Correct. Syempre, pipili na tayo mga makakasama natin. Tama yun. Hindi ba Tama yun. basta tayong ito, partner ka na, ito, partner ka na. So, syempre, isang pauna ko na, bago marinig sa mga ibang show natin na everybody's welcome na sumali sa advocacy ng grupo Yun. ng Punks Media. Alright, nice. Galing. Pero, syempre, hindi porke open kami to public, basta ka na lang. Syempre, i-background check mo kami. Background check ka din namin. Kasi Pwede, long term tong ginagawa natin. Maganda. So, yun yung introductory na masasabi ko para sa mga susunod nating Episodes and podcast episodes and projects. projects. Oh, yan. So, one word, advocacy. Yun. Yes. So, to add on. So, okay na yung after call eh. Saan naman napasok yung Kapitan Kaalaw? Kasi si Master is the drummer of, mga kaibigan, si Master is the drummer of Endemic Band. Ayun po, nakasulat sa damit niya. And also, ayun po, ayun, ang nakikita nyo sa t-shirt ni Sir Brian is the t-shirt of After Call. Ayan, mga kaibigan, After Call. Wala pa. Ayan. Pero ngayon,
Ayun, no, meron pala, no, merong merchandises, ano, merong merchandises. Si After Call, mga kaibigan, meron po. Just visit their Facebook page, After Call. Oh, yes. Nandoon po yung nakapost yung kanilang merchandising, no. Sa ngayon, t-shirt lang muna. Pero Yes. ang daming plano eh. Pero yun muna yung inuna. Para Correct. medyo madali. Pero balik ako sa tanong. Paano naman nagkaroon ng Kapitan Kalaw? Actually, medyo mabigat na tanong yan para sa part ko. Okay, okay. So, syempre, hindi naman ako singer, no? Okay, okay. Songwriter, Okay. hindi ko malabas yung kanta ko sa After Call dahil Iba syempre ang alam naman tunog. natin na pag sinabi mong After Call si Santi yan eh. Okay. Going back to the first episode, mga kaibigan, pwede nyo pong balikan yun, hanapin yung first episode, no. Nandoon po yung isang episode ng interview ko with After Call. Nandoon po yung pinag-usapan nga doon kung ano yung mga tunog ng After Call. At lumalabas nga po doon na kumbaga ang sinasabi nila doon sa kwentuhan na yon is ibang-iba yung tunog ni Evidancel doon sa tunog nila nung Sugar Free pa sila. Yes. So ngayon, itong sinasabi mo, Sir Chapogs, kaya nabuo si Kapitan Kalaw is because may mga songs na hindi po pwede for After Call. Hindi eh. Okay. Hindi rin babagay. Parang hindi Hindi lang- babagay. Hindi. Masakit sabihin pero parang ayaw din kasi ni Santi. Syempre, gusto niya yung mga kanta niya lang yung Okay, okay, sa okay. ano. Okay. Swerte lang ni Reynold nakapagpasok siya ng dalawa. Okay. Which yung song? December, December at saka yung English. G. At saka G. Oo. Nice. So, sa akin kasi feeling nila na hindi akma. Okay. So that time, gusto ko ilabas yung Babe Babe. na kanta ko nun. Yes. Nakita ko sa YouTube yun. Oo, so ang Oo. ginawa ko, abang banda na kami, gumawa akong sarili kong ano. Doon sila Oliver, tas naganap siya ng mga schoolmate niya. Ni-record namin yung So, kanta ko. So sige, So, yun lang yung reason. another episode sila Sir Yes. Boyet, sila Sir Oo. Oliver. Yun lang yung reason. Pero paano niyo nakilala si Master? Si Master is nung after pandemic, yung kaibigan naming gitarista na dating grupo rin na millennial na si Rap. Shout out sa kanya. Kay Rap. Naghahanap silang dalawa ng bahista Silang dalawa magkabanda. sa bahay. Okay. Nagja-jamming sila. Sabi ko nag-chat comment ako, "Oy, ako na lang." Okay. Magbahista. Okay. Doon nabuo yung TMM. Doon ka na first nag-baista, no? Di ba? Okay. Matagal na ako nagbe-bass. Okay. Tsaka Oo. kumakanta. So yun yung yun yung doon nagsimula, yung TMM, TMM. Ano naman yung TMM? Monday Melody. Di ba yun yung isa kasama sa San Luis? Yes. The Monday So kami tatlo Melodies. yun. Taga mo na. New Wave. 80 songs. Hindi. Hindi. Mga acoustic, lahat ginawa naming acoustic. Okay. Sino nga ba yung ano doon? 80s? nila Toy Beats yun. Anong pangalan ng grupo niyo doon? 12 tone band with Toy Beats. Okay. Ano yung green something? Banda Twisted. Banda Twisted Dream. Twisted Dream yata. Iba pa yun. Banda niya. Okay. So to cut the Long story, short, nung nagkaroon ng problema yung TMM, Okay. sabi ko, buo na lang kaya uli ako ng banda. Bago. Kasi gusto ko talaga labas ang mga kanta ko eh. Okay. Nung naging okay na kami na After Call, hindi ko pa rin malalabas kasi nga hindi pwede. Okay. So para ako may tatay doon na hindi pwede. O di gagawa na lang ako sarili ko. Ayun na. Kasi may producer kayo. So sabi ko, Di ba? ito pala kinausap ko, pre-boo tayo. Oo. Si Boyet, si Prop, Oo. gusto niya mga old rock and roll. Oo. Tapos, si Master, doon sila nagkasundo. Sabi ko, teka Master, buo tayo. Tapos siya, hinugot niya si Boyet, tapos si Master, sabi ko, tara, tayo na lang kaya. Okay. So basically, 4 lang kayo nun. Oo, kami na talaga, wala kami planong kumuha ng box. Kaya lang, itong dalawang to, teke masyado sa gitara. Silang dalawa ni Sir Boyet. Oo, masyadong adik. Baliw na baliw. Oo, parang ganun. Adik na adik. Sabi ko, since baliw kayo sa gitara, teka lang, kuha tayo ng vocalista. Yung dati kong vocalista sa Millennial Band. Doon pumasok si Sir Oliver. Oo, dun. Sabi ko, Bert, kataka na nga lang sa amin. Pero nagkasama na tayo sa isa sa mga benefit concert natin sa Sigawaan.
yun ba yung first gig ng Kapitan Kalaw? Hindi. Ah, hindi pa. Okay. So, mas prior to that pa yung pagkakabuo ng Kapitan Kalaw? So, kailan yun? Anong year nag-start? After, ano na yun? Tapos na pa na yun, 2023? So bagong-bago lang din. Oo. Pero as of now, ilan na ang songs ng Kapitan Kalaw? 3. Tatlo. Okay. So, Pero isa pa lang yung nare-record. o yun, no? So mga kaibigan, meron na silang isang single na ngayon ay nasa Kapitan Kalaw Facebook page. Oo, kasi nahirapan pa ako ipasok sa Spotify. Di ko alam kung saan magandang... Oo, pero ikaw din ang nag-direct ng music video, tama? Wala. Dito. Oh, 'di ba? Oh, yun. So talagang independently produced, 'di ba? So mga kaibigan, yung mga nakikinig dito, ngayon pa lang pinopromote ko na abangan niyo yung mga susunod pang mga singles ng Kapitan Kalaw. And also, 'di ba, Endemic, sabi mo, Master, meron kayong Meron din kaming may matagal na yung banda namin. Hanggang tumanda na kami, magkakasama pa rin kami. Siguro mga 25 years na kami magkakasama sa band. Wow. Ganon. Parang edad ko lang yun, Oo. Solid. No. Tapos yun, hanggang sa mapasama kami sa Reserve Force. Oo. Kaya kami napasok doon, gawa din sa band. Na kailangan ng Reserve Force ng banda. So, na-enlist kami. Oo. Sabi ko, nung isang araw tumutugtog lang tayo. Ngayon, andito tayo, nagmamamarcha na. So, Master, what you're saying is member ka ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Yes, Anong branch of service? Sa Philippine Army kami. Shout out sa Philippine Army. Shout out sa mga nakakapanood po nito, ha. Panahon ni Saludo kami sa'yo. Correct. Panahon ni Sir Diggs. Talaga ni Sir Rodrigo. Yes. Okay. Ni President Rodrigo, no? Yun. Teka, i-promote natin. Malakas to. Pag nakita to ng mga Hindi, actually, reservist force natin. Nung pag may mga activities kagaya ng mga bloodletting, Yes. tapos mga pagtutuli o ano pa man, yung mga basta yung mga mission na gano'n, mga civil military operations. nandun kami, and tumutugtog activities. kami habang ginagamot yung may mga sakit doon para Nice. hindi na boring habang So andito na tayo sa music talaga magmula noon pa. So, i-promote natin sa mga kapatid nating mga reservists dyan, no? Mapa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy and Lahat ng Marines. nasa musika sa AFP, saludo sa inyo. Yun, shoutout po sa inyong lahat ng mga nakikinig dyan. So, mga kaibigan, gusto ko pa man sanang magtanong pa ng marami, pero ang bilis ng oras. Kailangan namin putulin para magbigay daan dun sa iba pang mga episodes, no? So, kita nyo mga kaibigan, magiging regular po to. As much as possible, we will try our best to maintain the momentum of releasing episodes po para sa ating Punks Media channel, Punks Media Entertainment channel. Eventually, ang objective natin dito is makapag-generate tayo ng mga bagay na maitutulong po natin sa ating mga kapwa musikero. And for the advocacy of helping those who are in need. So, I'll be giving this moment po, no? Magbe-break tayo for a while para sa mga sponsors natin. So, sa mga nanonood po, konting suporta lang sa ating mga sponsors for today. So yun po, no, yun po yung aming mga sponsors for this episode, no. Yun po yung mga sponsors namin. And I would like to specially mention, no, to give special mention, yun to 12 Tones Studio, yun, mga palakpakan po natin mga kaibigan. Yan, for providing us
the studio for our podcast, to Brian Hayes, no? Tama ba? Ano bang pangalan ulit ng shop? Haystone Rig. Haystone Rig. Ayan. For my partner's guitar, ayun, siya po ang gumawa nun. Baba muna natin yung yung ating mga yan so that hindi siya Baka naman. Wag. Joke lang. Hindi, okay lang. Hindi, okay na yan, okay lang. Bonus Okay. mo. Yun. Baka naman po. And also the CXB Customs, Yes. care of Master and Sir Brian Hayes. What else? Yun, no? Punks Media Entertainment, yun. Yun po yung mga special mentions. Meron ba ako hindi naman? The Indie Music Pilipinas. Ayan. The Philippine Songwriter Society, care of Santi Leonardo. And Shoutout din sa kay Kidlat sa Moonshine. Kidlat of Moonshine Clothing. Clothing. Tama, Yeah. okay. Lagi Yan. natin kasama Idol. Yan. And to Usapang Tormots. Usapang Tormots, yan, kay Sir Peps. And to Stage Post kay Director Paulo Almaden. Direct Pao. Yun. So, nandito na po tayo sa portion na kailangan nating mag-giveaway, no, sa mga susunod nating mga episodes. But for now, guhingan natin ng shoutout yung ating mga kasama ngayon. Sino mauna na okay, si Sir Brian muna, mga kaibigan. Shout out kay... Teka, saan Yun, no? ba unahin ko dito? Ayun, marami kaming gustong pasalamatan kasi sa totoo lang eh. Yan. Una sa lahat yung darating na benefit jam for Nane on June 15. And malapit-lapit na yun. So, mag-ensayo na lahat eh. Lalim talaga, pang DJ talaga eh. Medyo busy na lahat eh. Okay. Pagka Joey de Leon to. Joey. Sa banda, Piako. Yes, If tama ako. Si Ma'am Cheryl. And Makata. Tama ba? Yeah. After Call, Endemic, Captain Kalaw, tsaka 096. Ang uhusay ng mga to. Mga bandang to. Dagdag natin si Scarlett. Scarlett pa pala. Oo, natin kalimutan. Napakahusay Magaling ng mga na banda yan. Tsaka yung vocalist nila. newly bands na Parang Bjork. Oo, Yes. oo. Kung naririnig niya to, gusto ko rin sana siyang ma-invite, no? Sana Pwede. pumayag siya. Oh, Scarlett. Alam mo na. Ayun na. Okay, who else? May nalimutan ko pa ako. Best Cape. Tama ba? Moonshine Clothing. Oo. Okay, Vincent Cody. Hardin ni Sering dun sa events place. Oo. Okay, saan nga to? Sa Kabuyaw. Kabuyaw, Laguna. Yes. Alright. I think I said all. Okay na. Yun. Shoutout sa lahat ng band na mga tumutulong. Syempre, gumagastos kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Yung pagtulong maano yun, swerte sa buhay yun. Sa totoo lang. Yun lang. Mhm. Ayun, magandang hapon ulit, no? So, syempre, salamat sa 12 Tone at pinagbigyan tayo sa lugar ng ating pagdadausan. Thank you kay Sir Chapogs. Oo nga. Ay, ako pala yun. Ayun, siyempre, focus muna tayo sa Benefit Jam for Nani sa June 15. So, gaganapin to sa Hardin ni Sering Events Place. So, napakagandang lugar. Actually, parang kakatapos niya lang gawin. Nice. So, as in, bago pa tong lugar na to. So, kailangan niya ng tulong din ng isang usapang Tormots para mai-vlog, para mai-ano rin na, oy, meron Promote. dito, may promote. Binigyan mo ko idea. Baka pwede tayo magpunta doon some other time. Tapos doon natin gawin yung podcast. Pwede, no? Sige, Diba? sige. Oo. Kakausapin natin si Pep Recording. Gawin natin, siya yung guest natin doon. Di ba? Pwede Yung may-ari at saka si Sir Pep, Pwede. doon natin gawin. Pwede rin, Yes, pwede rin. nice. Ayun, sana natutuwa rin ako kasi ito yung first time na gagawin tong benefit jam for a cause sa swimming pool. Nice. Oo. Yun yung sinasabi ni Sir First Pep. time namin First yun eh. time kasi, Oo. 'di ba, lagi tayong sa bar. Correct. 'Di ba? So, Correct. first time na merong mabuting loob na may-ari na ipagamit yung lugar niya para sa sa Cause. benefit
for a cost. Ulitin natin, ano pangalan nung bar? Hardin ni Sering Events Place sa Cabuyao. Cabuyao, Laguna. Pwede nilang i-search sa Waze at saka sa Google Maps. Wazeable siya, yung address doon wazeable. Okay. Tapos nasa link naman 'yon nung sa 12 Toad na page, no. Alright. Nandoon yung link nung ng page. I-rewind nyo na lang to kung hindi nyo nakuha sa Spotify. Again, Hardin Neserin. Yes, Hardin ni Sering. So C as in Charlie, Yan. E Sering, R-I-N-G. Yon, Sering. Hardin So Neserin. yun. So siyempre unang-una gusto Para ko kay Nani. kay Nani, no. Banda to, no, na taga North. Tama ba? Pampanga ba? Bulacan. So bandang North. Oo. So dahil dun sa bandang 096 is meron common na friend, common friend, no. So yun yung tutulungan natin ngayon 15. Nice one. So syempre hindi to magiging posible kung wala tong mga to. Unang-una yung usapang Tormots, Yes. musika at iba pa Oo. by Sir Pep, Mm-mm. and then syempre yung Punks Media. Yes. Yan. Yan na. Thank you. Tapos yung Songwriter Society Philippines. Philippine Songwriter Society. Yun, headed by Sir Santi Leonardo. Yun. Yan. Moonshine Clothing by Sir Kidlat. Yan. Thank you very much. Tapos Best Cape Travel and Tours. Nice. Ayan, kung gusto nyong gumala, no? Mm-mm. Tapos wag na kayo bumalik dito kung toxic naman kayo Pilipino. Diba, punta kayo ng China, doon na kayo. Wag na kayo magkalat dito ng katoxican, no? Doon na kayo, wag na kayo bumalik. Easy. Easy. Siyempre sa mga natin, mga brother band natin. Ito nga pala yung yung advokasya ng Sigawaan. So yung Sigawaan is non-profit, non-stock organization na binubuo ng mga mabubuting tao. Yun. Ewan ko, kasama yata ako doon. Ay, kasama pala tayo doon. Automatic yun. Kasama pala kayo doon. So yun, no, yung advocacy kasi namin nila Direk Pau is to help especially sa mga Those in need. musikero. Correct. Actually, number 1 yan. Oo. So, kahit sino naman pwede nating tulungan, pero number 1 kasi musikero, nang una wala naman tayong mga card. Correct. Yung May tulad mga ng social mga security. may daily Oo. job tayo, meron tayong mga IntelliCare, meron Correct. tayong Oo. Walang mga benefits. musikero, wala eh. Correct. Kung hindi ka mag-self, na Totoo. ikaw bibili ng sarili mo, wala. Totoo. So, yun talaga yung number 1 na advocacy ng grupong ito is tulungan yung mga musikero. Yes. Siyempre, pangalawa na lang yung pamilya nila, and then ayun na, kahit yung mga refer na lang. Yes. So, darating tayo doon. So, siyempre, meron tayong grupo, meron kaming core na band na laging tutugtog dito. Yun. So, ito yung, siyempre, Piakyu band. Piaku. Yes. Yan, banda ni Sir Pau. Pau, yes. Tapos, syempre, banda ni Cheryl. Yes. May Si bahay Cheryl. ni Sir Derek. Oo. Then, si Makata, Yun. Kapitan Kalaw, Sino yun? Endemic. Sino yung Kapitan Kalang? Yung vokalista namin, malaking mama to. Ayan. Na lagi naka-belt bag. So, malalaman mo na Kapitan Kalaw yun kapag ka... 9 lives. 9 lives. Oo. May nakita kang belt bag. Uy, Kapitan Kalaw yan. May belt Shoutout bag. kay- Oo. Oliver, Sir yung tawa ni Oliver. Hazel. Oo. Shoutout Sir Oliver. Shoutout kay Pinangatay ka Prinsipe. dito, Ber. Wala ka man lang rest back. Siyempre, Endemic Band by Yun. Sir Master. No? Sir Master, yun. After Call. Ayun, so, sa mga sigurado may magtatanong, paano ba maging part Correct. ng advocacy ninyo? Correct. Siyempre, dapat unang-una mag-align tayo Mm-mm. ng ano ba yung gusto mo mangyari sa banda, ano yung gusto namin. Correct. Hindi kasi pwede yung gusto lang namin at gusto mo. Correct. Dapat mag-a-align tayo. Unang-una, benefit ang target namin laging gawan ng event. So, expect wala tong budget. Yun. Oo. Pero syempre, wina-workout namin na at least meron lagi tayong kahit man lang pagkain. Correct. O kung hindi natin masabi, kung mas maraming sponsor, may transpo. Correct. Ano na yun kumbaga, simula muna tayo sa wala, pero hindi naman tayo hihinto doon. So, ang goal natin is
everybody happy. Pwede ako magdagdag doon, Sir Chapogs? Aha. Okay. Kasi ganito, no? Matagal na panahon na, no? Since nagbabanda tayo. Aha. Okay. Meron din kasing, marami tayong maririnig na ganito. At marami na tayong narinig na mga ganitong mga movement. Tama? Kumbaga, ito kasing atin, sabihin na natin na yes, yung term is totoo. Wala talagang bayad. Wala talaga pa tayong kikitain dito. Wala Yes. talagang everything. Hindi namin sinasabi na ini-exploit namin yung pagiging libre niya o pagiging walang bayad niya. I would like to correct that. Ang gusto kong sabihin Okay. ganito. No? I just would like to add on to that. Maraming gig na may bayad. Maraming gig na pwede tayong kumita. Okay. Ito, pro bono, binibigay natin yung oras natin, yung talent natin, yung skill natin na walang pumipilit sa atin. Yes. At tayo mismo ang nakaisip na, sige, ito lang ang kaya naming ibigay. And because of our talent, manunood ka ng tugtog namin and everything, baka naman sakali, mag-donate ka. So that yung makuha namin from you, ipasa namin dun sa mga katulad nito ni Sir Nani at ni Sir Justin na ngayon ay nangangailangan ng medical needs at mga lumalaban ngayon sila sa ospital. No? So, ang sinasabi ni Sir Chapogs to add on to that is kung gusto niyo sumali dito, hindi ito para yumaman. Hindi, No. 'di ba? Hindi ito para kung baga sabihin natin maging source of income niyo po. Ito po ang sinasabi namin, yes, meron dapat tayong something in return out of what we're going to do. Pero mga kaibigan, sobrang sabihin na natin, hirap po ng buhay ng isang full-time na musikero. And ito pong aming ginagawang ito is just to touch lang po, no? A little bit of kung pwedeng dagdagan ng 1 minuto yung buhay ng isang tao. Yun lang ang gusto namin nung gawin dito sa advocacy namin na to. So on June 15, yun po yung pinopromote namin ngayon na kung po pwede po, since this is a swimming pool, no, hindi po siya talaga events place, hindi po talaga siya bar na pwede kayong pumunta at umupo kayo, no. And yung pong lugar is hindi naman din talaga area kung saan pwede kayong yung traditional na tugtugan and everything. Kailangan po namin ng tulong. Sabihin na natin na we may sound like parang namamalimos ng audience, no. But ito po hindi para sa amin. Meron po kaming mga pinagkakakitaan, yung po mga binanggit namin mga businesses na yun kanina. But ito pong advocacy namin to promote or why we are promoting the June 15 event is hindi po para sa amin. Para po to sa kaibigan namin na lumalaban ngayon because of Cancer. yes. And meron, kumbaga mayroong Kidney, no? meron siyang karamdaman. Meron siyang karamdaman na kailangan nating na kailangan niyang ng pangtustos doon sa expenses medyo mabigat. ng simbahan. Ng ospital, sorry. So, yun po, no? Ito pong aming ginagawang ito is hindi po namin, kumbaga, huwag niyo po sanang isipin na gusto namin dito Exploit. Actually, magkamal ng pera-pera. Yun din medyo nauuso yung tungkol sa exploitation ng mga upcoming tsaka rising na band ngayon. Kasi na-exploit nga daw yung mga bagong banda. Dahil Kasi libre sa mga exposure. production, oo. Oo, So tapos ano yung pinagkaiba namin sa kanila? correct. So syempre sa amin, yun nga, inuulit ko nga, Abono pa nga tayo abono, pero kami, bukod sa nagbibigay kami, wala nang bayad, nag-aabot pa rin kami. Correct. So malaking difference yun. Oo. Kasi just think of it this way. Kung kayo man ang mangailangan, lumapit Ayun. kayo sa amin, ganito rin gagawin namin. Ayaw man natin mangyari na Correct. tayo yung tinutulungan kasi medyo hindi maganda. Correct. Pero pag sa atin kasi tumama yun, alam mo na may gagawa para sa'yo. Yun ang gusto nating iparamdam sa kanila at ipakita sa kanila. Ang hirap kasi ng umingi ka ng tulong sa agad-agad sa pamilya mo, sa Exactly. kamag-anak mo, Oo. kaibigan Politiko. politiko, manglilimahid ka doon, Correct. o mag-kiss ass ka doon Correct. para mabigyan ka ng voucher. Correct. So, eto, kahit na hindi mo masabi, 5,000, 10,000, 15,000, ora mismo, diba? Tapos yung correct. event, to think na may gagawa ng event para sa'yo, Yun pa. na wala namang gagawa niyan sa'yo, Correct. Mm-mm. Walang ibang profession dito sa Pilipinas na mayroong suporta Wala. pagdating sa musikero medyo Diba? yun yung masakit na katotohanan. Correct. Na ang sabi nga ang alam ko kasi si Senator Amy ang nakatutok dyan tungkol
sa culture and arts. Correct. Pero parang para sa akin parang hindi ko nararamdaman eh. Siguro kailangan ko muna lumapit sa kusina. Magandang topic yan. Kasi Oo. when you say musikero, para pwede kong i-categorize as two, no? Basically, yung pag sinabi mong musikerong nag-aral with diploma Yes. and with being an academic of the field, Oo. no? And also the musikero na ang profesyon o sabihin natin source of income, yung pinanggagalingan ng pinapakain niya sa pamilya niya is itong pagtugtog. So, maliit ang tingin sa mga katulad natin in terms of that pagdating sa society. We are not treated as professionals. Being a musician always connotates to illegal habits. 'Di ba? Until now naman kahit gano'n ano. Pero yun nga, what we're trying to say naman is kung hindi niyo po alam, yung mga nakikita niyo ngayon dito sa background, ito ipapan natin yung isang camera, no? Yung po mga equipment na yan, ito po mismong businesses na to, and yung mga nakwento nila, are all product of. Kung pakinggan nyo balikan nyo yung istorya kanina ni Sir Brian, no? Galing siya sa pagiging isang empleyado ng isang music store. Then from there, natuto siya, tumugtog siya, nakaipon siya. Ngayon may sarili na siya na rin na negosyo. No, ganun po lahat ng nandito ngayon sa ating podcast na ito. So ibig sabihin, we have our own source of income. Ngayon, sinasabi namin, if you want to be part of this, you're very much welcome for Yes. our advocacy. Pero ngayon pa lang, sinasabi na rin namin na wag nyo kaming pag-isipan na parang gusto naming mang-exploit ng libreng talent. Yes. Kaya kayo pupunta dito or kaya kayo mag-volunteer for us is because gusto nyo rin tumulong sa isang kapwa nyo rin musikero. Yes. Iyon. Kasi kung, ito yan eh, hindi mo, pwede nating sabihin, hindi to para sa exposure, hindi to para makilala ka, Oo. nandito ka para tumulong. Yun na. Yun! So, Matik! kung ang target mo is para lang sa exposure, Correct. wala namang problemang pumasok sa mga production. Exactly. Pero most of the time, kasi ang problema sa production, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda. Kayo-kayo na lang eh. Okay. Magandang topic yan. Wala Next namang episode. ano eh. Wala namang manonood sa iyo eh. So ano ang exposure doon? Yun na. Kasi dito kapag dito, unang-una, kami, may kanya-kanya kaming bit-bit na guest. Correct. Walang banda na hindi nagdadala ng guest sa Sana mga benefit. ganon, no? No, sa amin, sa correct, benefit, correct. yun talaga. Correct. Nagdadala ako kamag-anak ko, nagdadala siya ng Kaibigan, katropa niya, oo. nagdadala yung tapos nandoon yung kamag-anak ng beneficiary. So, Correct. meron talaga. Correct. So, yun, siyempre, sa true time, ano din yan eh, hindi natin masabi dahil nga continuous natin ginagawa to, may makakakita at makakakita na mga ANR sa atin. Correct. Na, uy, teka, parang yung lagi ko nakikita na tumutugtog dito sa benefit concert nila, 12 ton, bakit parang okay to okay mga component to Oo. So, gawin nasa sa natin. inyo na yun. Amunin natin, baka may nakikinig dito na ANR Manager. Baka pwede kayong pumunta sa Hardin ni Siring. Oo, Sa hindi, Cabuyao, Laguna. Hindi lang naman sa Hardin rin eh. Kasi Oo. ang target kasi namin, na pag-usapan namin, for this year, once a month. Oo. So hindi pa namin alam yung monthly. plano next year plus yung plano pa ng sigawaan. So pag nagtama-tama yun, medyo dadami ang Correct. medyo dadami yung event. So tapos lalawak, Correct. nandiyan dyan yung dadalaw na kami ng Pampanga, dadalaw na kami ng Norte, ng South. So kung nakikita mo na parang para ka sa amin, sa advocacy namin, naka-align ka sa amin, welcome ka. Yun na. Pero dinidiscourage na kita. Okay. Inuulit ko, hindi to para sa exposure. Correct. Hindi to para pa-fame. Correct. Hindi magpasikat. Oo. Nandito ka para tumulong ka. Pero, gagawin din natin ang lahat para makatulong naman sa mga tumutulong sa atin. Diyan Yeah. papasok ang Punks Media. Correct. Kasi ang sigawaan is non-profit and non-stock. So doon pumapasok lahat kami na brother band is talagang for free at nagdo-donate pa kami. Ang pinaka-maximum, kumbaga pinaka-highest dream is to create a foundation. Yes. Wala pa lang Pero- tayong pera ngayon eh. Kaya, Pero oo. kung nakikita niyo yung advocacy namin at yung vision namin, pati yung mission namin na gusto naming marating, dito papasok yung Punks Media. Correct. Kaya nandiyan dyan ang Punks Media kasi ang purpose niyan is
para siyang private sector na humahawak ng mga musikero. Correct. So, kung halimbawa, sa isang hotel, kailangan niya ng pianist, kailangan niya ng band. Yun. So, punta ka lang dito sa sa parang talent center ng ng Punks Media sa opisina. So pwede kami mag-provide sa inyo ng mga musikero. So syempre saan namin kukunin to mga to? Syempre doon sa mga tumutulong sa amin ng buong puso. Syempre sino yung uunahin nating tulungan? Yun din tumutulong sa atin. Yun ding tumutulong sa amin. Correct. So, yung sinasabi natin na exposure dito, hindi lang exposure, trabaho na. Correct. At hindi natin masabi, baka mamaya may mag-sponsor sa atin na Yes. malalaking company. Correct. Ginawa. Harinawa. So doon napapasok yung talaga exposure na. Exactly. Yun na. So, yun lang naman. Kung gusto nyong makiisa sa amin, bakit nagtataka kayo tuwing nagpo-post ako, ba't paulit-ulit lang tong banda? Mm-mm. Kasi kami lang talaga Yes. yung nag-usap na ito yung grupo natin. Correct. Tayo muna. Kakayanin natin to itawid. Yun. Kasi ang focus namin kasi is makalikom ng pera, hindi magpasikat ng banda. Ngayon, idugtong natin, Sir Chapogs, no? Ito pong podcast na to ito yung way naman or tulay sa inyo pong mga sumusuporta na hindi naman membro ng banda o hindi naman banda. Kayo pong mga nais tumulong at nais magbigay ng donasyon, kung kahit na po sa anong pamparaan yan, pera man yan or in kind. Tatanggapin po natin yan, tapos kung maaari po, maging member po kayo ng ating Facebook community, Yes. yung ating Facebook group, no? So that kayo po yung parang pinaka very first recipient ng kung ano man yung may isip namin dito sa podcast na to. Bukas makalawa, baka may mag-sponsor ng t-shirt, mamigay tayo ng t-shirt. Yan. Sa mga first 5 Sa mga commenters. company dyan, yung kahit may logo ninyo, di ba? Oo, Lagyan niyo exactly. ang logo nyo. Pwede. No? Ano pa, yun. Siguro pwede ako mag-sponsor ng t-shirt. Siguro mga isang piraso, no? Oo. Sa mga susunod na episode, no? O, Mamigay tayo. Kada event, Oo. pwede nating iparapol sa mga para naman sulit yung ticket nila. Pwede. Correct. Lalagyan natin ng numbers yung mga ticket para Yes. kapag pwede tayo magbunutan. Oo. And Pwede. siguro ayoko nang galing sa akin pero parang proposal ba, let's say merong tayong avid likers, kumbaga yung Ayan. parang pa-contest natin, halimbawa kung ikaw ang pang-10 or 10 na magla-like, halimbawa ganun may discount sa Iparapol natin yung Marshall ni Bry Hayes. Oo, pwede. sabi ko nga sa kanya dapat manggaling. Tsaka yung Fender ni Huwag Master. yun. Hindi, siguro kahit discount coupon siguro, di ba? Ang dami siguro Oo. nag-like ng Kahit discount coupon, di ba? So, halimbawa, katulad ko, sa Storyboarder Multimedia, kung kailangan nyo, let's say, ng camera rental or something like AVP, gusto nyo magpagawa, pwede ako magbigay ng discount. Kumbaga, kung isa kayo sa mga magiging avid na supporter. Yes. Yes. So, even dito, sa ginagawa natin, so, baka may mga promos na pwede naming i-offer only applicable sa mga magiging elite members ng aming community yon. So yun thank you very much. So for another hour Thank you. Ayun. So mga kaibigan, for the next episode, abangan na po natin anong next na guest po natin dito. Nag-usap kami actually, Sunday daw, may rehearsal daw kayo. So darating si Reynold, drummer ng After Call. Okay. Yan. Tapos sinasabi niya na kung baka daw po pwede, isabay ng episode si Ska. Tama ba? Ng Scarlett. So anyway, malaman natin. Pero yun nga, nakakatuwa na hindi tayo nag-invite, talagang merong nag-volunteer. Oo, na maging part nitong ating promotion. Ayan. Tapos si Sir Pep mismo. Diba? Ilakad natin. Baka pwede tayong mag-ocular or some sort of sa Hardiness Ring, diba? So, yun. Doon natin gawin yung Yung podcast. Oo, yung susunod na podcast. And, ipopromote ko na, we will be having a new set of shows under Punks Media. So, this is one, Buhay Rock and Roll. Tapos, we have Cap Talk from Santi. And we have our next podcast, which is Podcast sa 12 Tones. And another one by the techie guys here. Si Master at saka si Sir Brian Hayes. Rock Tech.
Yun, Raktek. Ganda nun, no? Meron na, Raktek. Poging pakinggan. Ayos na, Raktek. O, di ba? So, yun. Thank you sa akin. Oh, yun. So, thank you very much, guys. And again, this is another episode of Buhay Rock and Roll.